Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kasi niloloko tayo eh. Niloloko tayo nito ni Conti. Hindi katwiran na porket mahirap, walang ID. Aburido na nga ang abogado ng mga di umano'y biktima ng EJK ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Cristina Conti matapos hilingin ng lead counsel ni Pangulong Duterte na si Attorney Kaufman sa ICC na limitahan sa passport at national ID lamang ang tatanggapin mula sa mga mag-a-apply na biktima. Ayon pa kay Conti, hindi umano makatao ang kahilingan ni Kaufman. Bagay na tila pag-amin ng kampo ni Conti na gawa-gawa lamang talaga nila ang di umano'y 30,000 na biktima imbis na mahigit sa 40 lamang. Ngayon pa lamang ay nababakas na ang pagkabahala ng kampo ni Conti at hindi magtatagal ay mapapawalang sala din ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at anumang oras ay makakauwi na siya ng ating bansa. Hindi nga maiwasang mapakomento ang ilan sa mga netizens. Ayon pa nga sa kanila, mga kasinungalingan iyan. Ano ka ngayon, Conti? Nga ka ngayon. I-provide nyo ang ID na hinihingi kasi ginusto nyo yan na ang ICC ang mag-imbestiga. Kaya pinakidnap nyo. Dapat passport at national ID. Di makukuha ng ID kasi mga fictitious persons karamihan dyan. Mahirap yung gawa-gawa na evidence. Lalabas at lalabas ang totoo. Alam mo yan, Conti. Iba yung marites at iba yung haharap ka ng korte. Dito pa sa Europe, hindi pwede ang walang justification. Hihimayin lahat ng evidence kung legit at yung 30K na sinasabing victims ay hihingan talaga ng mga ID. Di naman kasi pipitsugin ang international lawyer na kinuha nila. Kaya dapat pinaghandaan ng mabuti ng biktima para harapin ang accusations. Tamimi tayo ngayon dahil walang ID. Boom! Napakaganda na pag-uusapan ngayon mga kababayan, no? Si Attorney Conti, meron ng konti, no? Konti na lang, mabubuang na. Okay guys, napakaganda na pag-uusapan ngayon, no? Napakaganda ng video na to. So, reaction, no? Nakita niyo naman, no? Si Boss Balong. Uy, grabe. So, may pasabog dito. So, magbibigay tayo ng komento. Ngayon, mga kababayan, si Tatang Digong, anytime, anywhere. Ay, hindi naman anywhere, no? Anytime pwede na makauwi. O, panoorin mo tong video na to. Bago tayo magsimula mga kababayan, ito kasing itong kampo ng mga kalaban natin, no? Abay, biruin mo ba naman ay hinahanapan na ng ID, no, ni Attorney Kaufman. Tama ba, Attorney Kaufman, no? Kaufman, ha? Yung mga ID ng 30,000 na kasali, no? Na mga nagrereklamo kay Tatang Digong sa mga ginurgor nung panahon ni Tatay Digong. O ngayon, ilabas nyo ngayon ang inyong mga ID. Wala dito yung mga sinasabi nyo nga mahirap, no? Ay yung mga kababayan daw natin na mga mahirap, ay bakit daw ginigipit? Oh no! Attorney Conti, may konti ka ba? Ha? Yung mga tao na yan, pinanganak sa Pilipinas, meron yan mga ID. Kaya nga mga nakakuha ng mga, ng ano ba yan, yung mga ayuda, hindi ka naman bibigyan, Attorney Conti, na may konti na, ha? Kung wala kang valid ID at kuhaan nyo ng passport yan, dalhin nyo lahat nyo sa ICC yan. Hindi po pwede yung ginigipit kayo, sinimulan nyo yan, tapusin nyo yan. Hindi po pwede yung mga sasabihin nyo ginigipit-gipit kayo at hindi nyo na kami maloloko, okay? Kaya anytime, anytime. Pag sinabing anytime, anytime yun. O, Tagalogin nyo na. O, di ba? Anytime pwedeng makauwi si Tatang Digong. At humanda kayo, no? Pag ito si Tatang Digong, nanalo sa kasong ito, babalikan ho namin kayo. Lahat kayo, magbabayad kayo ng danyos. Lahat ng mga ginawa nyo kay Tatang Digong, ay pagbabayaran nyo yan. Ikaw ba naman 30,000 na mga kasali sa pagrereklamo, no? Yung ang tawag dito, magtitistigo, no, sa ginawang drug on war ni Tatang Digong. Oy, mga kababayan, napakalupit nito. Tiningnan ko kung magkano ang pamasahe papunta ng Netherlands. Nasa 55,000 lang naman.
Kung 30,000 kayo, umaabot kayong kulang-kulang 2 milyon o 1.6 o 1.7, papakainin nyo pa yan, boss, BBM. Kung ilang araw yan doon, kukuhaan nyo ng hotel yan, dami yan, 30,000 yan, boss, ubusan ka ba ng bahayan dyan, boss? Kaya ako sa inyo, Atty. Conte, no? Medyo na, ano ka na medyo na aburido ka na, no? Parang hindi mo na alam ang gagawin mo. Ngayon, patunayan mo ngayon, kuhaan nyo ng ID lahat yung mga 30,000 na yan. Ito mga kababayan ha. Pati yata yung si Atty. Conte pati ba naman yung na-stroke. Naputulan ng paa dahil sa diabetes, no? Yung na heart attack. Lahat na lang kinuha niyo na lang para madagdag diyan sa kaso ni Tatay Digong. Nakaw, lagot kayo diyan, attorney, lahat kayo diyan. Yung mga sila De Lima, sila Trillanes. Trillanes, De Lima, Castro. Ganito gawin nyo. Wag na kayong magpa-kemi-kemi pa. Kuhaan nyo ng mga ID, no? Ng pasaporte. At hinihiling ni Atty. Cotman, yung aming malupit na abogado. Pag sa international kasi hindi po pwede yung sasabihin yung ginigipit. Wow! Hindi po pwede yan, boss! Kaya ikaw, Atty. Conte, no? Siguro pag matapos ng kaso na yan, magkakaroon ka ng content, gaganong-ganong ka na sa iyong buhok. At sigurado ko sa iyo, hindi ka na makakatulog diyan, boss. No? Biruin mo, hinahanapan ka na. Ngayon, kung ikaw ay attorney ng diyan sa pinaglalaban yung 30,000 na yan, ay ayusin mo, galingan mo. Yung makikipagsagupaan ka sa attorney ng napakagaling ng international, ikaw naman yata, hindi ko alam kung may naipanalo ka na kaso. Tapos ikaw pa yung napili dyan. Nako, yari ka. Paano mo kukuhaan ng passport? O kukuhaan ng ID? Or ganong katibayan ng nagagawin mo dyan sa napakadaming tao na yan? Yari ka ngayon sa attorney namin. Kaya ngayon mga babayan, no? Anytime, no? Si Tatang Digong, umasa kayo. Pag nanalo yan, anytime uuwi yan. Huwag kayong mag-alala, okay lang si Tatang Digong doon. Kausap ko si Tatang Digong, walang problema. Basta lahat ng mga tawag dito, tumarantado kay Tatang Digong, humanda kayo pagbalik niya. Kaya ikaw, Atty. Conte, naku, yari ka pagka nakauwi si Tatang Digong, yung mga ginagawa niyo sa kanya. Maghanda-handa ka, At ito mga kababayan, panoorin niyo itong full video na to kay Boss Balong. Ang lupit nito. Kasi ito, idol ko talaga to. Nako, pagmumurahin kayo ni Boss Balong nito ngayon. Don't forget to subscribe, Boss Balong. Yan, ito yung nire-reaction natin. At ito yung nasabi ni Boy Sardinas, reaction. Pero panoorin itong full video. At pag nagustuhan nyo to mga kababayan, don't forget to like. No? It's me, Boy Sardinas. At ay kaisa tayo sa pagkakampanya ng buong Team PDP Laban, sure win tayo. At shout out sa mga nabibigyan ng mga tarpaulin. Mga susunod ng mga linggo, no? At tayo magpapaprint ako ng tarpaulin natin. Magdidikit tayo, tutulong tayo sa kampanya ng Team PDP Laban, Team Duterte. Sariling pera yan ni Boy Sardinas. At shout out sa mga nagla-like at nanonood ng mga ads natin. Yan yung mga tinutulong natin kay Tatang Digong. Yan yung pagkakampanya natin. Wala po, disclaimer hindi po tayo sakop na binibigyan. Bawal dito sa amin yun. At shout out sa mga nagbebenta ng boto dyan. Makarma na kayo, no? At shout out sa mga nagko-comment at nagla-like ng mga video ni Boy Sardinas. Shout out po sa inyo kumpare ko dyan ng mga gwapo at mga magaganda. Yun. So simulan natin to mga babayan, napakalupit nito. Si Atty. Conte may konti na omen. Tuloy mo na yan, boy. Diretso yung ating video. Play mo na yan. Okay, play ko na. Sasabihin na naman, tagal-tagal mo magsalita, boy. Huwag ka namang atat na. Sige, play mo na. Let's go. Umaangal po yung mga biktima sa pamamagitan, inaangal po sila ng kanilang abogado na si Conti. Ang napakagandang abogado na si Atty. Conti. No? Umaangal po sila dahil poorest of the poor daw po. Poorest of the poor. Ito pong tinatawag nating mga biktima ng EJK. Bakit daw po pinakukuha ng ID? Mga imposible yung mga sasagutin natin yan. Kahit paulit-ulit tayo rito kasi okay. Ito po, sabi naman po ni nagpapasimuno daw ng gulo. Si Abansenya, si Hanilet Abansenya daw po, wag daw kayong magpasimuno ng gulo. Ayon po sa palasyo kay Auntie Claire. Antindi, no?
Biglang si Abansenya pa po ngayon na nagpapasimuno ng gulo. Ibang klase talaga itong mga taga-gobyerno natin. Paano po magpapasimula ng gulo si Abansenya, yung asawa niya nga very powerful, napakulong nyo? Ha? Tapos, si Abansenya pa magpapasimuno ng gulo. Ibang klase po talaga mga utak ng mga to. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Kung ano na lang po mauna rito, ha? Marami po tayong pag-usapan. Unahin na po natin to, ABS-CBN. An ICC listed counsel said the victims of previous administration's drug war are the poorest of the poor who lack IDs or professional licenses in response to the camp of Rodrigo Duterte's request for stringent verification rules in victim identification. No? Hinanapan kayo ng 30,000. Sabi, asan yung sino yung mga 30,000 na yan, di ba? Sabi nyo, hindi importante yung 30,000. Sabi kayo na sabi, 30,000 yung victim. Nung hinanap sa inyo, asan yung 30,000? Sabi nyo, kahit isa lang pwedeng, di sabihin nyo, isa lang yung huwag kayo mamiloto. No? Sinasabi ninyo, 30,000 yung biktima. Hinanap sa inyo ni BP Sara, asan yung 30,000? Asan yung pangalan ng mga yan? Sino-sino yung 30,000? Biglaan nyo sasabihin na, pwede nga kahit isa lang, pwedeng i-demanda pa rin. Di nang bobola lang po kayo pala sa 30,000. Aminado po kayo. Ngayon po, no? Paano makakatiyak na yung mga testigo ninyo? Kasi alam nyo ang nangyari, sa totoo lang po, nawaisan kayo ni Kaufman. Ngayon alam ko na po kung bakit magaling to si Kaufman. Kasi tumistigo na yung mga testigo nyo, di ba? Ngayon ang gusto ni Kaufman, patotohanan na totoong tao tong mga to. No? Patotohanan, putya, angal kayo ng angal sa Mary Grace Piatos Ngayong hinahanap ngayon, yung mga tumistigo, konti lang naman yung tumistigo. Sa 30,000, konti lang po ang tunay na tao. No? Ilan ba? 40 something lang. 40 something lang po yung tunay na may pangalan. Out of, ilan ba? 43? Out of 30,000, 43 lang po yung totoong tao. Ngayon, out of 43 na yan, ilan dyan ang may ID at walang ID? Okay. Yung sasabihin po ninyo na hindi alam ng ICC, 43. 43 lang. Kasi ganun po sila magkwenta Pag ni-round off mo yung 43, 30,000. Ilan ang biktima? 43. Pero para madaling tandaan, i-round off natin yung 43. Ang round off po nila ng 43 ay 30,000. Ang galing, no? Saan kayo humuhugot ng numero? Saan kayo humuhugot ng lakas ng loob na magsinungaling? Ngayon, ito po ang kinuna na ng mga testimonya. Hindi naman po mag-i-issue yan pag walang mga testimonya yung testigo. Unang banat pa lang. Patunayan nyo ng mga totoong tao yan. Ika-counter check syempre. Magbibigay ng mga valid ID. Napakasimple lang po nun. Sa lahat po ng transaksyon sa pamahalaan, sa lahat po ng transaksyon kahit saan, kinakailangan po ng legal na ID. Hindi naman sinabing passport lang. Halimbawa lang po yung passport, di ba? Poorest of the poor po yan. Bakit magkakaroon ng ID? Utot nyo. Ang alam kong poorest of the poor, miyembro ng 4Ps. Yan ang poorest of the poor, di ba? Dinipay ng batas, ang miyembro ng 4Ps, ang poorest of the poor. Sa tingin nyo, walang ID
membro ng Porpis. Kahit wala silang ID, kukuha sila ng ID. Dahil hindi sila tatanggap ng ayuda pag wala silang ID. Tama ako, mali? Tama. Hindi nga lang ID. Dapat meron pang voters certificate, voters ID. Gagawa ka ng paraan. Wag na po natin. Kayo naman, ibang usapan na po natin yung Porpis, kalokohan sa Porpis. Ang sinasabi ko, kinakailangan ba ng Porpis ng ID bago ka maging miyembro ng Porpis? Meron pang NSO, di ba? Yun yung point ko. Yung Porpis po ba, ang definition niya, poorest of the poor? Poorest of... Huwag nyo na po munang problemahin yung Porpis kung sila ba legal dapat na Porpis o hindi. Dito lang muna tayo kasi niloloko tayo eh. Niloloko tayo nito ni Conti. Hindi katwiran na porket mahirap, walang ID. No? Katarantaduhan po yan. Bakit kayo ayaw mag-produce ng ID? Yung Porpis nga, poorest of the poor din yun. Bakit nakakapag-produce ng ID? May NSO pa. Taon po to eh. Taon po itong bibilangin. Kaysa magdadakdak kayo, tulungan nyo yung mga kliyente nyo magkaroon ng ID. Simpleng-simple lang naman kumuha ng ID. Kayo naman, no? Pinagbobolan nyo kami. Pag sinabi nyo hindi sila makakuha ng ID dahil mahirap lang, nakapagsampa ng reklamo sa ICC, International Criminal Court. Before po tong nagsampa kayo ng reklamo sa ICC. Si Badong, hindi po ako pamilyar sa Rome Statute, hindi ako pamilyar sa ICC. 13 na po ang aking masteral. Siya mga aking doktoral. Pero hindi po ako pamilyar sa ICC before. Sila pa? Sabi nyo nga, poorest of the poor. Naisip nila, wala kami matatabong katarungan. Kaya, dedirekta kami sa ICC. Pag magre-reklamo, putya. Hindi po pwedeng questionin na, teka, paano nyo naisip na magreklamo kayo sa ICC? Karapatan nila yan. Naisip nila yan. Wala. Ano po ba ang mas kapani-paniwala? Yung pwedeng magkaroon ng ID ang mahirap? O yung makapagreklamo yung poorest of the poor sa ICC agad-agad? Putya, baka sa regional trial court, hirap pang magreklamo o sa pangkaraniwang pulis. Diba? Ngayon, ikalawang tanong, wala po ba kayong kakayahan na tulungan silang magkaroon ng ID? Mahal po ba talaga yung magpa-ID? Libre lang yung national ID. Libre lang pala. Yung ibang ID kaya, baka mahal. Nakapagreklamo nga sa ICC. Napakapagreklamo. Sa tingin nyo, sino tumulong sa kanila magreklamo? Sino po sa tingin nyo tumulong sa kanila magreklamo? Yung mga abogado. Hindi nyo sila matulungan. Pwede silang tulungan, no? Pwede silang tulungan na magreklamo kahit sa pinakamalayong lugar, pero hindi sila pwedeng tulungan na magkaroon ng ID. Ikalawang tanong, bawal po ba sa relihiyon ng mahihirap na magkaroon ng ID? Kulang kayo, papunta tayo dyan. Bawal po bang magkaroon ng ID ang mga... Meron po ba relihiyon sa Pilipinas na nagsasabi, pag mahirap ka, bawal magka-ID? Wala. Lahat ng mga relihiyon pwede. Pero matagal na tayo nakakabalita ng mga tao na ayaw magpa-ID. Ayun. May mga grupo rito na ayaw nila magkaroon ng ID. Kabilang ba yung mga testigo nyo sa grupong ayaw magkaroon ng ID? Kasi ang tindi ng problema nyo.
May nalalaman pa kayong mga antay-mahirap yang paghanap ng ID. Talaga? Antay-mahirap? Pagkakaalam ko, bago ka magkaroon ng trabaho, janitor man o simpleng putya, yung magtitinda ka lang nga sa sample to. Sample kasi tawag sa palengke doon sa amin, sa San Jose del Monte. Magtitinda ka lang nga ng sample, may police clearance pa eh. Vendor ka lang eh. ID wala. Utang katarantaduan. Binubolan nyo, yan yung problema sa inyo eh. Binubolan niyo yung mga tao. kahit na anong trabaho po sa Pilipinas. Kahit na saan po ka magtatrabaho sa Pilipinas, kailangan mo ng ID. Hindi lang nga ID, di ba? Barangay clearance, police clearance, NBI clearance. Bago ka makakuha ng mga clearance, may ID ka. Basic yun. Huwag nyo kasi kaming binobola lagi. Bakit po hinahanap yung ID? Para matiyak man lang, nakamag-anak talaga to. Kasi po, eto magtapatan tayo Tatapatin ko na po kayo. Pagka po, sa una lang po masakit namatayan ka ng isang addict. Wag na po yung general na natin, addict na lang po. Pwera na lang kung ang namatay sa'yo, drug lord, masakit talaga yun hanggang ngayon. Yung nagsasabi na hanggang ngayon nasasaktan yung mga biktima na namatayan sila. Pwede naman yun kung drug lord yung pamilya nyo. Siyempre, nawalan kayo ng malaking kita, di ba? Pero, yung pangkaraniwang addict po, sa una lang po masakit yan. Kasi po talaga ang addict, no? Rolando, cool ka lang. Ang layo ng topic mo eh. Pero pag bibigyan kita, mamaya magtanong ka. China ka na naman. Kinukundin ako. Mga tanga talaga to eh. ID lang po ang pinoproblema nila. Kaya daw po. Hindi po. Ang tansya namin dyan, wala talaga kayong testigong totoo. Kasi po, ang namatayan ng addict sa una masakit. Pero kalaunan, matatanggap nila at ginhawa sa kanila yung mawalan ng addict sa pamilya. Sa kalaunan, sa kalaunan. Kasi wala na nagbebenta ng rep, wala na nagbebenta ng telebisyon, wala nang nawawalang gamit sa bahay, wala nang biglang lumiwanag yung kusina. Uy, ang liwanag ng kusina. Ano ang inyong ilaw natin? Pagtingin, kala mo ilaw yung Kaya pala lumiwanag, binenta na ng kapatid na adik yung bubong. na misplay. Kaya po bibihira po yung magrereklamo talaga eh. Kasi alam po, karamihan po ng pamilya, alam po nila yung anak nila o yung kapatid nila o yung tiyuhin nila o tatay nila ay involved talaga sa droga. Meron pong talagang meron po talagang yung mga sabi nga ni Senator Bato masakit man po talaga. Talagang may ganun eh. Nadadamay, di ba? Hindi po perpekto eh. Kaya kalokohan po yan kung ID lang po ang pinoproblema ninyo. Kalokohan po yan. Ang mamomoblema lang po niyan kung ang inyong testigo ay ayaw magpa-ID o kaya peke. Yun lang ang mamoblema kayo. Okay, punta na po tayo rito sa sunod. Ito po, handa umano si Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa na tumistigo sa International Criminal Court patungkol sa pulis na sangkot sa war on drugs. Alam niyo yung pagkakasabi ng News 5 na sangkot sa war on drugs, akala mo krimen yung war on drugs eh.
No? Akala mo, ang war on drugs po ay proyekto ng pamahalaan. Hindi proyekto, programa. Programa po to ng pamahalaan. Pero kung i-present ngayon, etong gobyernong ito, kung pinipresent yung war on drugs, kala mo krimen. Hindi po krimen yung war on drugs. In fact, ito po ang isa sa pinakamagandang proyekto ni Tatay Digong. Siyempre, hindi nyo aaminin yan. Kayong mga kalaban, kayong mga kontrabulate, never nyong aaminin yan. Na isa to sa pinakamagandang proyekto, pinakamagandang programa ng naging Pangulo ng Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon. No? Okay. Kita nyo, kung i-present nila, handa umano si Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa na tumistigo sa International Criminal Court patungkol sa pulis na sangkot sa war on drugs. Lahat po ng pulis sangkot sa war on drugs. Dahil yan po ay legal na pinag-uutos ng Pangulo ng Pilipinas. Bakit hindi ka, ang pulis po na ayaw makipag-war on drugs, yun po ang lumalabag sa batas. Ngayon, ang problema ko rito, self-confess po to na drug lord. Umamin po to na drug lord. Titistigo yung drug lord laban sa pulis sa legal na programa ng pamahalaan. Ngayon lang po ako, titistigo ka dahil drug lord ang titistigo. Willing siyang pumunta sa ICC para tumistigo. Ang tindi po talaga ng ano natin ngayon. Wala na pong direksyon talaga yung pamahalaan natin. Kanina ko pa nasasabi, no? Alam niyo po, marami nagtataka. Bakit ganito kagulo yung kayo, hindi ba kayo naguguluhan? Tignan niyo po yung mga tinutugis. Kaibigan ni Duterte, mga vlogger na supporter ni Duterte. Yan po ang tinutugis ng mga kapulisan. Wala sino sikat na tinutugis ng kapulisan na na gumawa ng krimen. Dati po at least kahit papano alam na natin yan pong kidnapping, di ba? Yung kidnapping po ng mga Chinese at pinatay. Alam niyo sabi nung mga Chinese businessman, Chinese-Filipino businessman, alam niyo po kung ano sabi nila? Mahihinuha mo na marami nagbabayad sa kanila ng ransom. Sabi nila, kakaiba to. Kasi, nagbigay na ng ransom, pinatay pa. Ibang uri talaga ngayon, no? Iba ka talaga, BBM. Opo, bias po lahat ng tao. Wala pong hindi bias. Ako po bias at ako po ay aminadong bias. Yung makapagkunwari, wala pong hindi bias. Pag kayo kumontra sa akin, bias din kayo. Ako bias ako sa Duterte. Pag kinontra nyo ko, bias naman kayo. Anti-Duterte kayo. Pati ba naman nagbubulahan pa tayo? Wala pong hindi neutral. Ay wala pong neutral. Lahat po ng tao bias. Hindi nyo po pwedeng sabihin, bias ka kasi Badong. Tama. Ikaw din bias eh. Lahat po tayo bias. Wala pong usapin yan. Ang usapin, sino po ang lumalabag ng batas? Kung sino po yung, ang pagiging drug lord po ba ay legal na ngayon? Hindi na po bawal maging drug lord? Kailan pa? Bigyan nyo na ng award. Pinakamaraming drogang na ibenta kung normal na pala yung pagiging drug lord. Okay. Punta tayo rito sa... Kaya nakakasuka. Bakit ganyan? Ito po, maganda itong sinabi ni Edwin Hamora. I don't condone violence. But if you're this person who said
ICC is just doing its job and is now scared as shit with the kidnapping targeting rich people like you. Did you know you were safe when Duterte was singing PI ninyo? Diba? Alam nyo po, sa totoo lang, kayo pong mga Chinese Filipino community o yung buong business community, sa totoo lang po, no? Ang buong business community, kayo po ang unang nakinabang kay Tatay Digong. Naging safe po kayo, wala po itong mga kidnap for ransom na to, nawala po yan. Pati criminality, pati mga criminal po, takot kay takot kay Tatay Digong Sa totoo lang po. Nakisawsaw kayo, no? Nakibanat kayo kay Digong. Sumuporta kayo dahil lang sa yung ABS-CBN, ay pinasara ni Digong. Dahil lang sa si Lusyutan ay pinagbayad ng mga tax. Ngayon, alam ko po, nararamdaman nyo, sana katulad na lang ni Digong sana yung presidente. Yung mayroong kang aasahan na lulutasin yung mga problema ng bansa. Ngayon, panay tokis. Wala nang kundi tokis. Lahat ng problema bibintang sa mga Duterte. Diba? Namimiss nyo si Tatay Digong kahit papano safe kayo. Ang mga hindi lang naman kampante kay Tatay Digong, yung mga kriminal at mga magnanakaw, drug lords, kriminal, magnanakaw. Pero yung mga businessman, malaya po sila nakakapag-business, wala pong kakaba-kaba. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very, Bayan ko, Minamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban
Aba. I really... Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.